Paano naging playground ng mga billionaire ang isang bansang mas maliit pa sa BGC? Isipin mo to. May isang bansa sa Europe na halos walang mahirap, puro supercar sa kalsada, at kahit maliit na lugar lang, mas maraming millionaire kaysa normal na tao. Ang pangalan? Monaco. Noong 1850s, problemado ang royal family nila. Puro bato at dagat lang kasi ang Monaco. Walang industriya, walang kita. Kaya gumawa sila ng risky na plano. Ginawang legal ang sugal. Tinayo nila ang sikat na Monte Carlo Casino noong 1863 at dito nagbago lahat. Dumagsa ang mga hari, aristokrat at sobrang yayamang turista sa Europe dahil bihira pa noon ang legal casino. Sa sobrang laki ng kinita nila, tinanggal ng Monaco ang income tax noong 1869. Hanggang ngayon, zero income tax pa rin. Pero may catch. Hindi basta-basta pwedeng tumira doon. Kailangan mong magpakita ng hindi bababa sa 500,000 euro sa Monaco bank account. Halos 30 million pesos. At ang maliit na kondo, pwedeng umabot ng 150 million pesos. Kaya sino nga ba ang mga residente? Mga F1 driver, celebrity, billionaire CEO. Normal lang doon makakita ng Ferrari na nakapark parang motor lang sa Pilipinas. At bawat taon, mas lalong nababaliw ang mga nakatira dito dahil sa Monaco Grand Prix. Yung ordinaryong kalsada nila, ginagawang Formula 1 racetrack. Literal na dumadaan ng race cars ilang metro lang mula sa mga yacht at luxury apartments. At habang nangyayari ang race, umaabot ng milyon-milyong dolyar ang kita ng Monaco sa loob lang ng ilang araw. Kaya hanggang ngayon, ang Monaco hindi lang bansa. Isa itong exclusive club para sa sobrang mayayaman sa mundo.